Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, kung matatandaan nyo nung 2024 na pag-usapan po sa Quadcom noong nagsalita na itong si former Senator Trillanes na ito pong si Sara Duterte ay may malalim na ugnayan dito po kay Sammy Oy na hinihinala pong drug lord na tumanggap daw ng pera etong si Sara Duterte. So hindi rin po ito napapag-usapan ng gaano, kaya susubukan natin mga kababayan na talakayin at ipaintindi sa tao ito pong nalaman natin at nakita nating article mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung isang di umano tumatakbong kongresista na kung saan ginagamit para sa pangsarili pong interes. Di umano yung proyekto ng national government na pagbibigay ng pension sa mga kababayan po nating senior citizen, at matatalakay din po natin dito yung naging kaso mga kababayan di umano nitong congresswoman na ito dyan po mga kababayan sa Malabon. So ngayon, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito po sa nakita po nating balita galing po dito sa Impact Leadership. Pero bago po natin simulan yan, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like at i-share ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po dito sa Impact Leadership, ililipat ko na lamang po dito, yan. Nanawagan ng Quadcom ng karagdagang pagbibigay di umano ng ugnayan ni Sara Duterte sa perang drug, or ibig sabihin yung tinatanggap niyang pera dito po kay Sammy Oy na hinihinalang drug lord. Ano po sasabi pa dito? Nirekomenda ng House Quad Committee sa 51 pahinang ulat nito na imbestigahan ng Anti-Money Laundering Council or etong AMLAC ang umano'y joint bank accounts na hawak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang anak nito na si Vice President Sara Duterte na iniulat na iniuugnay sa pondo mula sa drug lord na si Sammy Oy mga kababayan. Kaya nga kung titingnan ninyo, di ba, sinasabi ng karamihan sa mga kababayan Pilipino po natin na kapag ka nag-umpisa na itong impeachment trial at hiniling ng mga prosecutor mga kababayan na titindig dito sa trial ni Sara Duterte na ipresenta yung bank account or yung hinihingi na mga bank details mga kababayan dito, lalabas po lahat-lahat doon kung may kaugnayan ba talaga etong si Vice President Sara Duterte dito po sa ipinagbabawal na bato. At yung balita galing kay former Senator Trillanes na tumatanggap siya ng suhol mula po dito kay Sammy Oy. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Binanggit ng Quadcom ang testimonya ni dating Senador Sara Trillanes tungkol sa mga bank account na ibinahagi ng mga Duterte kung saan milyon-milyong piso ang sinasabing inilipat ni Oy. Isang kilalang campaign donor, giniit ni Trillanes na sa pagitan ng 2011 at 2013, mahigit 133 million ang na-funnel sa mga account ng Duterte at kanilang mga kasama. Kasama sa mga paglilipat na ito, ang 14.88 million sa account ni Vice President Sara Duterte at 15.65 million sa dating Pangulo at 41.2 million kay Davao City Mayor Sebastian Duterte at 42.6 million sa domestic partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba sinasabi ko nga sa inyo, siguro ang isang dahilan din mga kababayan kaya hindi sumama etong si Ma'am Hanilet papuntang Dahig, Netherlands para bantayan etong si dating Pangulong Duterte, at nagdahilan pa nga siya na wala siyang passport dahil mga kababayan maraming pera etong si dating Pangulong Duterte, at ang humahawak lamang po niyan walang iba kung hindi etong si Ma'am Hanilet mga kababayan di umano. Kaya yan din siguro yung dahilan kung bakit nang gagalaite etong si Sara Duterte mga kababayan dito po sa asawa or kinakasama ngayon ni dating Pangulong Duterte, at baka pagdating lang sa eroplano mag-away lang din sila. Kaya siguro mas minabuti di umano ni Ma'am Hanilet na wag na lang sumama. Ano po, kasi nga bukod sa may pera etong si dating Pangulong Duterte siya lamang po yung nakakapag-control ng pera ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, sinasabi pa dito, ang mga transaksyon ay nauugnay sa mga check and managers na natunton kay Oy na pinangalanan ng umame na hitman na si Arturo Las Cañas bilang drug lord sa kanyang testimonya sa International Criminal Court. Sa isa sa mga pagdinig ng Quadcom, iminungkahin Trillanes na ang madugong pakikipaglaban ni dating Pangulong Duterte or ng administrasyon niya
sa ipinagbabawal na bato ay isang cover up para protektahan ang mga figure tulad ni Oy at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang na di umano ay drug lord din po. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba sinasabi ko ng paulit-ulit sa inyo na bakit mga kababayan Pilipinong pobre na katulad lamang po natin yung tinatamaan ng mga panahon na yon at walang mga drug lord mga kababayan na itinutumba ng mga panahon na yon. Kasi nga kung kaibigan talaga nila yung mga drug lord, di talaga yan maiitumba. Bagkos mga kababayan, tuwang-tuwa pa yung mga yan habang nakikita na yung mga kababayan Pilipino natin tinatamaan ng kamay na bakal ni Duterte. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Maring itinanggi ni dating Pangulong Duterte ang mga akusasyon. Muling nag-alok na pumirma ng waiver sa bangko, ngunit kalaunan ay binawi at sinabing gagawin lamang niya ito kung nagpigte si Trillanes mga kababayan. Ito yung mga panahon na nanggagalaite si dating Pangulong Duterte dito po mga kababayan kay former Senator Trillanes kasi nga hindi niya matanggap na si former Senator Trillanes ay nagpakita ng mga dokumento na talagang sila ang pinatutungkulan at hindi niya po kayang ibigay yung hinihingi ni former Senator Trillanes na pumirma ng waiver para buksan ang mga bank account nitong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po nanggalaiti siya at manghahampas pa siya ng mikropono mga kababayan. Ano po, basahin pa natin. Sabi pa dito, tumistigo din si Duterte sa komite ng Kamara na kinuha ng full legal moral responsibility para sa kanyang madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na kumitel ng libu-libong buhay ayon sa mga opisyal na ulat. Ayon pa dito, ang progress report ng komite na isinumite ni Quad Committee Chairperson at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers noong Disyembre 18 ay nananawagan din ng karagdagang investigasyon sa iba pang mga numerong nauugnay sa Administrasyong Duterte. Inirekomenda ng ulat na panagutin sina Duterte at ang kanya mga kaalyado na sina Senator Bongo at Bato de la Rosa sa mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay na madugong pakikipaglaban po nila sa ipinagbabawal na bato. Itinuro din ito ang mga aligasyon na kinasasangkutan ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at ang umano'y koneksyon nito sa tinatawag na Davao Mafia. Ito yung nagkukontrol naman mga kababayan di umano doon po sa Costo mga kababayan, and then eto ring mga ito yung may kinalaman di umano doon po sa magnetic lifter na issue na isiniwalat ni Jimmy Guban na ang nasa likod ay si Paulo Duterte, Manscarpio at eto pong si Michael Yang. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin, bagamat kasama sa buong listahan ng mga rekomendasyon ang karagdagang pagsisiyasat sa mga bank account ng mga Duterte, ang partikular na detalyeng ito ay hindi na-highlight sa sponsorship speech ni Barber sa presentasyon ng ulat. Ang ulat ay binibigyan din ng malubhang mga alalahanin sa karapatang pantao na nakapalibot sa digmaan na ipinagbabawal na bato na ayon sa mga opisyal na numero ay humantong sa hindi bababa sa 6,000 na mga taong binawian po ng buhay mga kababayan. Ang mga grupo ng karapatang pantao gayunpaman ay nag-ulat na ang aktwal na bilang ay maaaring kasing taas ng 30,000 na may karagdagang mga casualty sa mga aktivistang politikal at mga kaso ng bigong pagpapatumba mga kababayan. So maliwanag naman, kung matatandaan nyo, ito yung mga bagay na dapat po ay naiisiksik sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin kung paano mga kababayan isiniwalat ni former Senator Trillanes ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte na kung saan tumatanggap po siya di umano ng suhol galing po dito kay Sammy Oy na hinihinala pong drug lord mga kababayan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung talagang walang kinalaman niya mga yan sa mga aligasyon ni former Senator Trillanes, bakit hindi po nila kayang sagutin? Bakit iniiwasan nila na ibigay yung hinihingi ni former Senator Trillanes mga kababayan na ipakita yung bank account ni Duterte at ng kanyang anak na si Sara Duterte? Ipakita nila yung mismong pamula 2011 hanggang sa naging presidente at natapos etong si dating Pangulong Duterte. Dapat ipakita nila yan para malaman ng taong bayan kung totoo ba or hindi ang sinasabi ng ni former Senator Trillanes laban po dito sa mag-amang Duterte. So ngayon maliwanag naman mga kababayan na yan yung mga lumabas sa investigasyon na isinagawa po ng Quad Committee patungkol po dito sa ugnayan ni Vice President Sara Duterte sa ipinagbabawal na bato. Ano po at sa pagtanggap ng pera galing po sa hinihinalang nagpapagulong ng bilyon-bilyong ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa, habang karamihan yung mga pobreng katulad po natin
ang itinutumba. Ano po, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin mga kababayan, na kung saan sino ba etong Malabunsulon at dalawa pang kasamahan po niya na kinasuhan dahil po sa repacking ng relief goods noong December 20, 2024. Ayon po dito mga kababayan sa Filipino Star ngayon, yan po yung source natin. Sabi dito mga kababayan, Malabunsulon, dalawa pa kinasuhan sa repacking ng relief goods. Sinampahan ng kasong qualified theft sa Office of the Ombudsman si Malabon Congresswoman J. Lacson Noel, asawa ni Florencio Bem Noel, at ang kagawad na si Romulo Ibot Cruz, kaugnay ng umano'y iligal na pagre-repack ng mga relief goods na nagsimula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ibig sabihin, yung relief goods mga kababayan na galing po sa DSWD, pagdating po sa kanila, inirepack pa po nila mga kababayan and then ipinamigay nila para lumabas mga kababayan di umano na sila mga kababayan yung pinagmula noon. Sabi pa dito, sa reklamong inihain ni Rogelio Gumba, dating tauhan ng congresswoman, tumanggap siya ng family food packs ng DSWD nang mabiktima ng baha sa Malabon dulot ng bagyong Karina noong July 22, 2024. Anya, sa halip na direktang ipamigay ang food packs ng DSWD sa mamamayan, ay nagsagawa muna umano ng repacking sa ayuda ng DSWD ang naturang mga akusado. Sa complaint affidavit ni Gumba, siyang inatasan ng tanggapan ng congresswoman na kumuha ng mga family food pack sa DSWD sa Pasay kasama ang isang driver ng kongresista. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin karamihan umano sa mga food pack ay dinala sa White House o headquarters ni Lacson Noel sa Tonsoya, Malabon, habang ang iba ay dinala sa mga opisina ng barangay, Longos, Hulang Duhat at Tinajeros. Alam nyo mga kababayan na ito yung pinakamasakit dito. Kapag ka nagbibigay ng mga ayuda, ito pong DSWD, ginagamit kasi ng ibang mga politiko, mga kababayan, yung kanilang pwesto para bawasan yung mga ayudang yon. And then ang gagawin nila, irerepack po nila yan, pamimigay po nila at papalabasin nila na sa kanila po galing yan. Ibig sabihin, ginagamit po nila sa pangsarili po nilang interes. At saka kung tutusin mga kababayan, dapat yung mga pensyon na ibinibigay sa mga DSWD, dapat hindi po ginagamit yan ng mga kongresista po natin, hindi po ginagamit yan ng mga politiko na tumatakbo sa kapangyarihan, kasi po yan ay proyekto ng national government. Ibig sabihin, kaya lamang po ibinababa sa inyo kasi nire-respeto ang mga local government. Ang problema kasi sa ibang mga local government, sila ang namimigay, tapos ang tingin ng mga taong tumatanggap galing po sa kanila mga kababayan. Ano po, sila yung mga kumakaway-kaway dyan na may mga tarpaulin pa po nila. Pero hindi ko sinasabi na sila po yun. Ang sa akin, sinasabi ko lamang po dun sa ibang mga politiko na tumatakbo po ngayon. Ano po, na wag po nilang gamitin sa pangsarili po nilang interest yung mga ganitong klase ng ayuda galing po sa DSWD at yung mga proyekto ng national government na lumalapag sa kanilang mga lugar na dapat ipamigay sa mamamayang Pilipino nang walang binibitbit o ginagamit na pangalan na kung sino man, kasi pera din po ng taong bayan yan. Ano po, sasabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Pagdating umano ng mag-asawang Lacson Noel sa headquarters ay nagsimula na ang repacking ng mga relief goods. Katulong umano si Kagawad Ebot ay nagrepack ang mga tauhan ng kongresista kung saan ang 6 kilo na bigas ng DSWD ay hinati sa 2 pakete na tigta 3 kilo lamang. Hinati-hati rin ng ilang dilata at inilagay sa plastic bag. Anya, ang ibinahaging repack na relief goods ay ipinamamahagi ng mag-asawang Noel habang ang iba pang dilata ay hindi na umano ipinamigay. Ganyan po katindi mga kababayan Ayon po dito sa article na binabasa po natin. Ang mga muling na-repack na food packs mula sa DSWD ay ipalalabas umanong tulong na mag-asawa para sa kanila mga constituents at hindi galing sa DSWD dahil sinabi raw ng mga ito sa mga binibigyan na konting tulong lang po mula sa amin. Ayon kay Gumba, maliwanag na nagkakaroon ng paglabag ang mag-asawang Noel sa Republic Act number 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Malinaw din na nagkaroon ng qualified theft, ibig sabihin pagnanakaw. Diba, pangungumit sa madalit salita. Biruin nyo kung gaano katindi. Yan nga yung sinasabi ko, dapat nga mga kababayan,
pag may mga ganyan kasing klaseng proyekto ang ating DSWD, dapat hindi na po nila pinapadaan sa mga local government. Kasi ang ginagawa ng mga local government, china-chop-chop nila. Hinahati-hati po nila. Tapos palalabasin nila na yon ay galing sa tulong nila, hindi po galing sa national government. Hindi galing sa DSWD. Eto mga kababayan yung masasabi natin talaga na na isa sa mga talagang nagpapahirap sa mga kababayan po nating Pilipino. Biruin nyo yung 6 na kilong bigas, gagawin pang 3. Tapos bago ipamigay mga kababayan, napakatagal pa kasi nga palalabasin po nila na galing po sa sarili nilang bulsa yung ipinamimigay nila ng mga relief foods. Kahit hindi naman pala galing po sa bulsa nila. Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino natin, especially sa Malabon, dapat ang iboto nyo mga kandidato dyan, yung talagang para sa mamamayang Pilipino. Hindi yung tulad nito, pag may dumadating na tulong, babawasan pa at bago pa ipamigay mga kababayan, papalabasin muna na galing po sa kanila. Ayon po dito sa article na binabasa po natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. Spouse are misleading the public into believing that the relief goods come from them and not from the source. DSWD, ani ni Gumba. Si Kong J bilang miyembro ng House of Representatives ay otorisadong tumanggap at mamahagi ng relief packs mula sa DSWD. Bukod sa qualified theft, paglabag sa Republic Act number 10121, Republic Act number 3019 at Revised Penal Code, nilabag din umano ng mag-asawang Noel at Kagawad Ebot ang Republic Act 6713 of Code of Conduct and Ethical Standard for the Public Office and Employees dahil sa naturang irregularidad. Yan po yung pagkakasabi dyan. Kasi nga naman mga kababayan, hindi po makatarungan yan sa mga kababayang Pilipino natin na dapat buo nilang natatanggap yung tulong, pero dahil nga sa nire-repak-repak pa, hinahati-hati pa, kokonti na lang yung babagsak na tulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Saan ka ba naman nagkatala? Binaha na nga yung mga kababayan natin dyan sa Malabon, yung kanilang ayuda binabawasan pa, hinahati pa, at bago ipamigay, papalabasin muna nilang sa kanila. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, dapat kasi yung mga kababayan natin Pilipino, especially dyan sa Malabon, pumili po kayo ng tamang kandidato. Ang suportahan nyo mga kababayan, yung kandidato na hindi po kayo gaganituhin. Biruin nyo, diba? Kaya pala sinampahan sila ng kaso kasi nga, pinalalabas po nila na sarili nilang galing sa sarili po nilang bulsa yung ipinamahagi po nila na tulong sa mga kababayang Pilipino natin. Pero ang pinakamasaklap dito mga kababayan, nire-repak-repak pa nila yung mga tulong galing mismo sa DSWD at wala pang credit mga kababayan sa ahensya ng DSWD. So kayo mga kababayan, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa mga balitang yan na tinalakay po natin. Ano po ang opinion at komento po ninyo patungkol po dito sa isang sulon at 2 pa niyang kasamahan na kinasuhan dahil sa repacking ng relief goods na kung saan mga kababayan lumabag po sa ating saligang batas. Kasi nga naman mga kababayan, ayuda na yon, binawasan pa, hinati pa, at bago ipamigay kailangan pagmukhain muna na galing po sa kanila. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan at comment below na din po kung ano pong opinion at komento po ninyo. Hingil po sa pagkakasangkot mga kababayan ng pangalan ni Sara Duterte dahil po do sa revelasyon ni former Senator Trillanes noong nakaraang taon na kung saan tumatanggap daw di umano ng suhol. Etong si Sara Duterte galing daw po dito mga kababayan kay Sammy Oy na hinihinala di umano na drug lord. So comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo at komento nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pang samantala magpaalam, maraming salamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.